Bang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Sir, magandang umaga. Sir, ano pong masasabi niyo dito? Kung pamilya mo po at kaibigan mo ang binanata ni Vice President Sara Duterte, ano po ba ang mararamdaman ninyo? Para sa akin naman, no, kasi syempre pag sabihin nating pamilya, syempre masakit yun. Lalo na walang katotohanan. Yes. Lalo na puro paninira lamang, di ba? Kahit sino namang tao talagang talagang magagalit, talagang nandun ang emosyon. Okay, so yun yung ko na kailangan talaga kung sisiraan, kailangan papatunayan muna nila. Ayan. So dito naman sir, ano naman po masasabi niyo dito na gusto niyang ipapatay si PBBM First Lady House Speaker Martin Romualdez? So ano pong makakomento niyo dito? Para sa akin lang medyo para sa akin kasi isa siyang VP ng Pilipinas, kumbaga nakakahiya yung ginawa niya lalo na sa buong mundo, nakakahiya isang VP ng Pilipinas tapos ganun yung magiging attitude niya. Kumbaga hindi siya unprofessional ang dating bilang isang VP. So sir, may mensahe po ba kayo sa mga senador ngayon na pinapatagal pang impeachment ni Sara Duterte? Ayan, so sa mga senador naman na dapat magawa na nila kung ano yung tama. Para at least makita ng taong bayan kung kailangan ba talaga managot ni VP Sara. Okay, kasi ang sabi nga ni PBBM, kung nagkakasala ka, dapat managot ka sa batas. Ayun. Wow, salamat sir. Hello po Nay, magandang araw po. Nay, ito po ang tanong ko po. Kung isa po sa pamilya at kaibigan ninyo ay ang binantaan ni VP Sara Duterte, ano pong mararamdaman ninyo? Siyempre, maski sa loob namin yun. Bakit tayo babanta ng ganun? Ang babawi na ng buhay namin, Panginoon lang, hindi sila. So Nay, sa inyo naman po Nay, tama po ba yun na pagbantaan ng Vice President, ang Pangulo at ang First Lady at si House Speaker? Ay hindi, mali yun. Mali yung pagbabanta. Pangit. Kung sa akin, kung may kasalanan man sila, panagutin na lang. Huwag na silang bantaan kung ano pa. Kasi pangit yun nagbabanta. Kasi kung kanya di mangyari yun, siyempre masama din ang loob niya, kagaya sa binantaan niya. Sir, kung kayo po ay may pamilya kayo at kaibigan na binantaan ni VP Sara Duterte, ano po ang mararamdaman niyo, sir? Siyempre, nakakatakot yan. Nakakabahala sa pamilya. Kahit sino man dyan, kahit ano. Ako ay isang padre de pamilya din. Siyempre, hindi ko pwedeng palalagpasin ng ganun. Siyempre, hanap ako ng way na mabigyan ko ng solusyon o kasagutan doon sa pagbabanta na yan. Kasi nakasalalay po ang aking pamilya. Sir, ano naman po masasabi niyo doon na binantaan niyang patayin si House Speaker, PBBM at si First Lady po? Siyempre, gagalaw po ang ating yung pinagbabantaan niya kasi sa totoo lang, yung banta na yan, yung sinasabi ni Inday Sara, parang natural na sa kanya sa pamilyang di ba? Parang wala na silang takot na magsalita ng ganun. Pero bandang sa huli, tapos sasabihin nila joke lang. Pero hindi po biro yan, Kaya, yun ang sinasabi nila sa radyo, click before you think before you click, di ba? So, sir, sa mga senador naman po, ano pong masasabi niyo doon na pinapatagal nila yung impeachment? Kailangan talaga madaliin ni Escudero yung kaso na yan. Kasi kung patatagalin pa, alam niya ang mangyayari. Aabot tayo sa election. Ayan, yan lang. Thank you po. Magandang umaga po. Sir, ano po masasabi niyo doon na kung isa po sa mga pamilya ninyo at kaibigan ninyo ay binantaan ni VP Sara, ano pong mararamdaman niyo po? Siyempre masakit. Siyempre mag-iisip ka, ba't babanta mo lang gano'n, di ba? Kung makakuha naman sa usapan, hindi yung gano'n nababanta mo yung pamilya mo, bakit yung gano'n. Hindi ako sangayon sa gano'n. So, aware din po ba kayo doon na pinagbantaan niya si PBBM, First Lady at si House Speaker Martin? Ano pong makukomento niyo doon? Vice President siya. Presidente binantaan niya. Hindi maayos sa ganung sa ganung salita Hindi talaga magandang pakinggan ng mga ganung banta. Siyempre, bantaming presidente ng ganun. Kaya talaga tayo sa bansa kasi presidente yun Diba, Vice President siya, diba? Ganun nangyayari sa kanila.
Dapat yung nagkakaya sila, hindi yung ganun nagkakaroon sila ng ano, ang mga salita na ganun. O, dapat nagkakaisa na lang. Sir, ano naman po masasabi niyo doon na tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte na tumatagal pa po sa Senado? May komento po ba kayo doon sa impeachment po? Dapat yung gano'n na siya eh. Baga, binaba na rin talaga sa position eh. Ano lang nangyayari, puro ganun nung ginagawa nila eh, di ba? Imbis na makatulong sa mga Pilipino, wala sila nag-away-away. Salamat sir. Pangalan natin sir? Rogi. Ay, salamat si Rogie. Thank you po. Ano po masasabi niyo doon na kung isa po sa mga pamilya ninyo at kaibigan ninyo ay binantaan ni BP Sara, ano pong mararamdaman niyo po? Eh, syempre po, kailangan. Para sa akin kasi ako, dati akong gago, nangungulungan din ako. Kaya lang, nagbabago yung mga tao, nagbabago yung panahon. Ayoko nang bumalik pa sa buhay karahasan, kaya dadaanin natin sa legal. I-report agad natin siya sa mga pulisya para mahuli siya. Kasi death threat yan eh. Hindi mo masasabi kung totoo, hindi, o banta lang ba, o salita lang. Mas maganda pa rin talaga yung i-report mo siya para meron siyang ilag na agad siya na gawin yung mga bagay na sinasabi niya. Meron pagbitaw ng salita. Lalo na, pagbabanta. Kaya kailangan, para sa akin kasi ayoko na ng buhay karahasan dahil may pamilya nga ako eh. Dadaanin ko siya sa legal. I-report ko agad siya sa batas para talagang matakot siya. So ito sir, may follow-up ako question sa iyo. So ano pong masasabi niyo na ang presidente natin ay pinagbantaan ng BP? Mali yun. Presidente yun eh. Kahit malaking tao ka o maliit na tao lang, mali talaga yung magbabanta kasi pangit yun. Lalo na, presidente pa babanta mo. Puno ng Pilipinas yun. Lahat yun, buo yun. Pagbabanta mo, kaya pangit yun. Ma'am, good morning po. Ma'am, magandang araw po. Kung isa sa pamilya niyo o kaibigan niyo ang binantaan, ano pong mararamdaman niyo po? Masakit sa pakiramdam yun. Magandang umaga po. Sir, ito pong tanong ko po. Ano po ang masasabi niyo doon at mararamdaman niyo kapag isa sa pamilya niyo at kaibigan niyo ay pinagbabantaan? Sa akin, masakit yun. Pagbabanta na papatay na sa pamilya ko, kaibigan. Sa akin, masakit. Yun lang, sinasabi ko lang, kahit sino naman, magagalit eh, pagbabanta. So, ito sir, paano po yung pagbabanta na yun ay ginawa ko nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Pinagbantaan po ng BP ang ating Presidente, First Lady at saka House Speaker Martin Romualdez. Ano pong makokomento nyo doon? Pangit yun yung pagbabanta sa mga presidente natin. Sa tingin nyo, may pananagutan po ba dito si BP sa ginawa niya sa Presidente? Oo, kasi pag namina niya kay presidente, counted niya sa kanya yung babaling yun. Yung ano eh, sa kanya ibabaling. Ayun na yun. Thank you sir, maraming salamat. Hello po Nay, magandang araw po. Nay, ito po ang tanong ko po. Kung isa po sa pamilya at kaibigan ninyo ay ang binantaan ni BP Sara Duterte, ano pong mararamdaman ninyo? Siyempre, maskit sa loob namin yun. Bakit ka babanta ng ganun? Ang babawi na ng buhay namin, Panginoon lang, hindi sila. So Nay, sa inyo naman po Nay, tama po ba yun na pagbantaan ng Vice President, ang Pangulo at ang First Lady at si House Speaker? Ay, hindi. Mali yun. Mali yung pagbabanta. Pangit. Kung sa akin, kung may kasalanan man sila, panagutin na lang. Huwag na silang bantaan kung ano pa. Kasi pangit yun eh, nagbabanta. Kasi kung kanya di mangyari yun, siyempre masama din ang loob niya, kagaya sa binantaan niya. Magandang umaga po. Sir, ano po masasabi niyo doon na kung isa po sa mga pamilya ninyo at kaibigan ninyo ay binantaan ni BP Sara, ano pong mararamdaman niyo po? Siyempre masakit. Siyempre mag-iisip ka, ba't babanta mo lang ganun, di ba? Kung makakuha naman sa usapan, hindi yung ganun nababanta mo yung pamilya mo, bakit yung ganun. Hindi ako sangayon sa ganun. So, aware din po ba kayo doon na pinagbantaan niya si PBBM, First Lady at si House Speaker Martin? Ano pong makokomento niyo doon? Vice President siya. Presidente binantaan niya. Hindi maayos sa ganung sa ganung salita eh. Hindi talaga magandang pakinggan ng mga ganung banta. Siyempre, bantaming presidente ng ganun. Kaya talaga tayo sa bansa kasi presidente yun eh.
Diba, vice president siya, di ba? Ganun nangyayari sa kanila. Dapat yung nagkakaya sila, hindi yung ganun nagkakaroon sila ng ano ang mga salita na ganun. O, dapat nagkakaisa na lang. Sir, ano naman po masasabi niyo doon na tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte na tumatagal pa po sa Senado? May komento po ba kayo doon sa impeachment po? Dapat yung ano na siya, mga binabala rin talaga sa position eh. Ano nangyayari, puro ganun nung ginagawa nila, di ba? Imbis na makatulong sa mga Pilipino, wala sila nag-away-away. Salamat sir. Pangalan natin sir? Rogi. Ay, salamat si Rogi. Thank you po.